Kasabay nga po mga idol ng pagkapanalo ng Golden State Warriors kontra sa Philadelphia 76ers, may lumabas nga pong balita na si Stephen Curry pa rin naman ang number 1 sa NBA. Yan naman ang ating unang aalamin na sasamahan ko na rin yan ng balitang may injury na naman si Joel Embiid dahil sa Golden State Warriors at ang balitang nabuhay na naman ang trade sa pagitan ni Klay Thompson at ni Austin Reeves. Kaya mga idol, tara, simulan na natin to. Bago tayo mga idol magsimula, may lumabas nga pong balita ngayong araw na seryoso na nga po ang front office ng New York Knicks sa pagkuha kay Jordan Clarkson mula sa Utah Jazz sa isang trade. Sa katunayan, inaasahan na nga po na gagawa ng trade package at mag-o-offer ang Knicks para kay Clarkson at sa Utah Jazz sa susunod na araw. Yes mga idol, sa kabila nga po ng pagkapanalong nakukuha ngayon ng New York Knicks at ang pag-angat nila bilang pangatlo sa East, gusto pa rin naman nila na makakuha ng at least isang player na magagamit nila bilang sixth man katulad ni Jordan Clarkson na mapapakinabangan nila para mapalakas ang kanilang bench sa pag-average nito ng 17 points per game. Samantala, matapos nga po ang ilang araw na paghihintay ng mga fans, naputol na sa wakas ng Golden State Warriors ang kanilang hawak na 2-game lose streak sa pagkapanalo nila sa kanilang huling game kontra sa Philadelphia sa pangunguna ni Stephen Curry na merong 37 points. Kaya siya na nga ang pangalawang player sa NBA history sunod kay LeBron James na nakakuha ng ganyang kalaking stats sa edad na 35 years old pataas. Maliban nga po dyan, ibinulgar na rin naman ang mismong NBA na si Stephen Curry pa rin ang number 1 player pagdating sa may pinakamaraming naibentang jersey sa first half ng NBA season, kung saan tinalo niya nga dito ang ilang mga malalaking pangalan katulad ni na Jason Tatum ng Boston Celtics bilang pangalawa, LeBron pangatlo, Victor Wembanyama pang-apat at si Giannis Antetokounmpo bilang panlima. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya mga idol sa balitang may injury na naman si Joel Embiid dahil sa Golden State Warriors. Kasabay nga po ng pagkapanalo ng Golden State Warriors kontra sa Philadelphia, ngayong araw sumakit na naman dito ang nadaling kaliwang tuhod ni Joel Embiid matapos siyang madaganan ni Jonathan Kuminga habang sila ay nag-aagawan ng bola sa fourth quarter. Yes mga idol, damang-dama ni Embiid ang sakit kaya napilitan na lamang nga siyang umalis sa kanilang game at hindi na bumalik pa. At base nga sa pinakahuling inilabas sa balita, sasailalim nga po si Embiid sa ilang mga pagsusuri bukas ng umaga para malaman kung ano ang kanyang tunay na injury at kung gaano katagal ang mawawala ito muli sa kanilang lineup. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya sa balitang nabuhay na naman ang usap-usapang trade ni Klay Thompson. Since matagumpay nga pong nanalo ang Golden State Warriors sa kanilang laban sa 76ers, may ilang mga fans na rin naman ang naniniwala na maaari nga talaga siyang i-trade ngayon ang kanilang team since gumaganda na ang kanilang laro sa tuwing wala ito sa lineup. Much better nga daw na gamitin na lamang nila si Klay upang makuha ang isang Austin Reeves mula sa Los Angeles Lakers. And speaking of Lakers, papayag rin naman nga ang kanilang team sa trade ni Austin Reeves at ni Klay Thompson since may lumabas na rin naman nga ang balita noong nakarang araw na isang all-star ang gusto nilang makuha bilang kapalit ng kanilang players. Kaya sigurado nga po na magkakasundo ang Warriors at ang Lakers sa ganitong klaseng trade proposal. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na ang ating Facebook page, J-Zone TV. Maraming salamat mga idol.